Yung nag-pray ka ng blessing pero binigay testing. Lord, bless me pero dumating problema. Lord, open doors pero parang lahat ng pinto nagsara. Lord, use me pero dumaan ka muna sa sakit, luha at even sa paghihintay. Akala natin minsan kapag nag-pray tayo ng blessing, automatic comfort ang kasunod. Pero minsan, ang daan papunta sa blessing ay testing. Hindi dahil hindi sinagot ng Panginoon ang panalangin mo. Baka sinasagot lang niya ito sa paraang magpapalakas muna sa iyo bago niya ipagkatiwala ang hinihingi mo. Ang sinabi kasi sa James chapter 1 verse 2 to 3, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Kita niyo po, yung pagsubok daw ng ating pananampalataya ay nagdudulot ng pagpapahinuhod. Isa pa ang sabi ng 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Isang bagay ang narealize ko, minsan ang sagot ni Lord sa prayer mo ay hindi agad promotion, kundi preparation. Hindi kanya tinitest para ipahamak ka. Tinitest ka niya para ihanda ka. Ang blessing kasi na walang maturity ay madaling masayang. Pero ang blessing na dumaan sa testing ay mas naaalagaan at mas napapakinabangan para sa kaluwalhatian ng Diyos. So hindi lang niya gusto na pagpalain ka, gusto rin niyang baguhin ka. Tatlong bagay ang dapat mong maintindihan. Number 1, testing reveals. Ipinapakita ng pagsubok kung gaano talaga kalalim ang tiwala mo sa Diyos. Madaling magsabing, I trust God, I trust the Lord, kapag maayos kasi ang buhay. Pero ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kapag mahirap na ang sitwasyon. Number 2, testing refines. Tinatanggal po ng Diyos ang pride, impatience natin, maging yung self-reliance. Katulad ng ginto na nililinis sa apoy, ang pananampalataya ay lalong nagiging dalisay sa gitna ng pagsubok. And number 3, testing rewards. Tandaan niyo po ito, ang bawat pagsubok na nalalampasan kasama ang Diyos ay may layunin at may pagpapala. Maaring hindi laging material ang reward. Minsan ito ay mas matibay na pananampalataya, mas malapit na relasyon kay Kristo at mas malaking pagkakataong magamit ng Diyos. Parang yung buto, di ba? Pag nagtanim ka ng buto, hindi agad bunga yung makikita mo. Una, ibinabaon muna ito sa lupa. Madilim, tahimik, at parang walang nangyayari. Pero ang panahon ng pagkakabaon ang siyang naghahanda para sa paglago. Ganon din po tayo. Kung pakiramdam mo ay nakabaon ka ngayon sa testing, hindi ka nililibing ng Diyos. Itinatanim ka lang niya para sa mas malaking ani. Tandaan niyo po ito. Huwag mong isipin na tinatanggihan ka ng Diyos dahil dumating ang testing. Baka yung testing kasi mismo, yung paraan niya para maihatid ka sa blessing. Minsan, ang greatest blessing ay hindi yung pagbabago ng sitwasyon mo, kundi yung pagbabago ng puso mo habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos sa panalangin mo.